Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inanunsyo ang malaking price rollback ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Magandang balita para sa bawat Pilipino. May aasahan tayong major rollback sa presyo ng petrolyo simula bukas, April 14. Kahapon ay malugod na ibinahagi ni Pangulong Marcos Jr. ang balita sa isang video message. Ayon sa Pangulo, mahigit 20 pesos kada litro ang ibababa sa diesel, 4 pesos 43 centavos sa gasoline, at 8 pesos 50 cents naman sa kerosene. Malaking tulong ang rollback sa bawat driver, commuter, at pamilyang Pilipino na patuloy na apektado ng mataas na presyo ng langis. Ngunit batid ni Pangulong Marcos Jr. na hindi sapat ang rollback upang maibsan ang pasanin ng sambayanan. Kaya ibinahagi rin ng Pangulo na sa mga susunod na araw at linggo ay magkakaroon ng anunsyo tungkol sa mga hakbang ng pamahalaan upang mas mapagsilbihan pa ang taumbayan. Walang mapapabayaan sa gitna ng mga hamon na ito. Tinitiyak ng Pangulo na patuloy ang trabaho ng gobyerno para sa bawat Pilipino. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Lumalakas na laban kontra fake news. Pinalagaan ng tatlong independent press organization ang anilay garapal na tangkang pagsira sa kredibilidad ng mga mamamahayag upang iligaw ang taumbayan at isulong ang interes ng iilan. Ito ay sa kabila ng lumalaganap na pagkalat ng maling impormasyon at fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo lalo na noong nagdaang araw ng kagitingan. Sa magkakahiwalay na pahayag binigyan diin ng Malacanang Press Corps, Malacanang Cameraman Association at Presidential Photojournalist Association na hindi gawain ng responsabling mamamahayag ang magbintang, gumawa ng kwento at magkalat ng walang basehang chismis. Hinimok ng Malacanang reporters ang taumbayan na maging mapanuri at kilatisin ang mga pinanggagalingan ng impormasyon. Ayon naman sa samahan ng cameramen, malaki ang papel ng kanilang ginagampanan sa pagbuwag ng isang malawak at organisadong pagkalat ng fake news. Partikular na sinita nito ang pinalabas na disinformation na may sakit umano ang Pangulo. Nawawala siya at ang mga video na ginamit noong araw ng kagitingan ay pawang throwback materials na kuha pa noong 2024 o 2025. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Photojournalist Association sa kumakalat na fake news na umano'y mga lumang larawan ng Pangulo ang kanilang ginamit noong araw ng kagitingan. Binagindiin ng grupo na personal nilang nasaksihan ng Pangulo sa nasabing event. Nananawagan din ang Asosasyon ng Taumbayan na siguruhin i-verify ang source ng kanilang impormasyon at ugaliing galing ito sa mga lehitimo at pinagkakatiwalaan ng media organizations. Samantala, sumulat sa Meta ang Presidential Communications Office sa pangunguna ng Secretary Dave Gomez at Department of Information and Communications Technology sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda upang magpatupad ng mas mahigpit na hakbang para pigilan ang pagkalat ng fake news. Bilang tugon, nagpahayag ng suporta ang Meta sa lahat ng inisyatibo ng pamahalaan upang labanan ang misinformation, fake news, cyberbullying, phishing at financial fraud. Mamayang hapon nakatakdang lumakda ng kasunduan ang PCO, DICT at Department of Justice upang mas lalo pang paigtingin ang kampanya ng pamahalaan kontra fake news.
at maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Chloe Hofana, Business World. Good morning, Yusek. Today po is the effectivity of RA 12316. May we just get an update po kung may decision na po ang Pangulo? Bukas po ay magkakaroon muli ng uplift meeting. At after the meeting, ibibigay po namin sa inyo ang pinaka-update. At meron na po kaming i-anunsyo. So tomorrow po yung decision niya. Last week, ma'am, nag-meet din ang DBCC in Uplift. May we Mhm. just get, ma'am, yung recommendations ng DBCC sa meeting na yun? Chloe, ayoko munang pangunahan ko ano i-anunsyo ng Pangulo. Salamat. On other matters naman, Mm. Yusek, the 30-day waiver allowing Manila to purchase Russian crude expired on April 11. Will the Philippine government negotiate, ma'am, yung extension? And meron po ba tayong contingency plans if Washington denies our request for exemption? As of now, I do not have any information regarding that. I will just ask Secretary Sharon Garin regarding that matter. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Kat Domingo, ABS-CBN. Good morning, Undersecretary. The Philippine Chamber of Commerce and Industry, how does the Palace respond to the Philippine Chamber of Commerce and Industry's call na tanggalin po totally yung VAT mula sa petroleum products? Kat, sa ngayon, wala kasing batas na nagbibigay ng anumang emergency powers para sa Pangulo na siya ay mag-suspend ng VAT sa fuel products. Ito po ay nakasalalay po sa Kongreso. But how high of a priority is that on the President's list, considering na some business groups are not so optimistic na medyo priority yung pagtanggal ng VAT given the slow rollout or of the decision regarding the oil excise tax? Ang Pangulo po kasi binabalanse po ang lahat, katulad ng sinabi natin. Ang buwis din ay kailangan para sa pondo ng gobyerno para meron pa pong mga iba pang mga prioridad, meron pa pong mga proyektong dapat din pong tapusin. At inilalaan po ang ibang pondo para po sa pag-ease or pag-lessen ng impact nitong krisis sa Middle East. Ma'am, let me just challenge that point, push a bit further. Hindi naman po VAT lang yung only source of revenue of the government, but circular from the DOE shows na tax alone sa presyo, sa pricing ng gasoline at diesel ranges between 22 and 29%. If tanggalin po natin totally yung taxes on petroleum products alone, not on other commodities, malaking kabawasan po siya sa regular Filipinos. Why is not that a feasible option for the government? Yan nga po yung pinag-aaralan po. Kaya nga po may anunsyo bukas kung ilang pong tax ang maaaring maibawas at or masuspend. Sunod na tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror. Good morning po. What additional measures will the government implement to minimize the effect of the Middle East crisis on the cost of living in the coming days? As mentioned by President Marcos dun sa video message niya po kahapon. Marami pa po na maaaring magawa at bukas nga po yung magkakaroon ng uplift meeting maliban pa po sa mga ibinigay na po na programa. At ito'y nai-anunsyo na po natin. Mahirap na lamang po nabanggitin natin at mauubos ang ating oras. Nandiyan po ang pag-ayuda sa transport sector. Nandiyan din po ang pag-ayuda sa mga magsasaka at sa fisherman, sa mga fisher folk. At nandiyan din po ang pagbibigay ng ayuda sa ating mga commuters. At ngayon po ay nagkakaroon po tayo at ipapatupad sa April 15 ang service contracting, pati po ang pagbibigay ng fuel subsidy sa ating mga drivers. At bukas po at kung meron pa po tayong i-announce after the meeting, ibibigay po namin sa inyo bukas. Follow-up ko lang po. Bali si President Marcos po ba may expected na announcement within the week regarding dun sa Middle East interventions? Bukas po pag-uusapan po yan. At kung ano man po mapag-uusapan patungkol po dyan, i-report po namin agad sa inyo. Last na lang po. May plano po ba yung executive branch to request for additional budget from Congress to further fund its responses related to the Middle East crisis tulad ng expanded service contracting program? Nag-request po kasi ng additional funding yung DOTR para raw ma-expand yung program hanggang end of the year. Additional 5 billion. Sa ngayon po ay maayos pa po ang pondo from the 2026 GAA at masusustain pa po ito sa ngayon. Sige po. Thank you po.
Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good morning. Malaysia denied exporting 53 million liters of diesel to the Philippines and clarified that they don't have any standing agreement with the Philippines. Can we confirm this with the palace po? Ito po ay niliwanag na po ni Secretary Sharon Garin. Ang naging transaction po dito, bumili po tayo ng fuel or nagkaroon ng diesel shipments na binili natin sa Vitol Asia Private Limited, a Singapore-based energy and commodity trading company. Pero ang source po na sinabing produkto ay galing po sa Malaysia. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Yusek, may we know what was the reaction of the president following the failed talks between the US and Iran? Nakausap po natin sa Secretary Sharon Garin at malamang ay makakasama rin po ito sa pag-uusapan bukas sa Uplift. Of course, hindi siya magandang balita dahil ang nais po natin at pagdadasal po, hindi lamang po siguro Pilipinas kundi ang buong mundo ay magkaroon na po talaga ng permanenteng pagtigil ang sigalot dito sa Middle East. Definitely, kung magpapatuloy pa po ito, makakaapekto pa rin po ito sa produktong petrolyo. Do you see any immediate impact to the Philippines nito pong nangyaring failed talks? Sa ngayon, dahil meron naman tayong magandang usapan po sa bansang Iran, na i-consider po ang Pilipinas na non-hostile, ito po ay malaking tulong para sa Pilipinas. At definitely, hindi natin masasabing walang magiging epekto po yung patuloy na sigalot sa Middle East. Sunod na tanong mula kay Tristan Andalo, Newswatch Plus. Yusek, sabi po ng DOE na rin mismo na it may be difficult to return to the pre-crisis fuel price of 60 pesos per liter. Kaya po, in the short term, and that is why analysts are asking, is the Marcos administration now studying long-term plans na in the event na hindi na po talaga bumalik kaagad yung ganitong mga presyo ng produktong petrolyo and to reduce reliance on imported oil? Matagal na po itong pinag-uusapan, lalo na po nung nangyari itong sigalot sa Middle East. At sinasabi niya rin po ni Secretary Sharon Garin na dapat nating palakasin ang renewable energy. Isa po ito sa talagang tinututukan po ng gobyerno. How about po yung fast-tracking sa nuclear energy, ma'am? Wala pa pong napag-uusapan patungkol po doon. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Magkakasa ang grupong Manibela ng nationwide transport strike sa April 15 to 17 dahil daw sa slow action ng gobyerno sa paghihirap ng mga driver dulot ng mataas na presyo ng petrolyo. And sabi po nila, hindi raw ginagamit ng Pangulo yung kapangyarihan niya para sa mga driver. And hinihiling nila na isuspend yung excise tax at VAT on fuel products. Ano po yung tugon ng Pangulo at ng Malacanang dito? Wala pong kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend ng VAT dahil wala pong batas sa ngayon na siya binibigyan ng kapangyarihan. So baka nagkakaroon po ng misconception at ngayon ay baka nakakarating sa mga sa transport sector, sa mga drivers, sa operators na sa isang click ay isususpend ang Pangulo ang VAT. Wala pong kapangyarihan sa ngayon ang Pangulo na mag-suspend or mag-reduce ng VAT dahil wala pong batas na siya binibigyan patungkol dito. At sasabing may slow action, nakikita po natin mismo ano na po ang ginagawa at nagawa ng Pangulo at ng administrasyon para sa transport sector. Sila nga po yung inuna. With or without any transport strike, ang Pangulo naman po ay dumidinig sa mga hinaing ng bawat Pilipino, lalo-lalo na po sa transport sector. At sa atin po ngayon, sa ating palagay, ang pag-hold ng transport strike ay hindi napapanahon sa ngayon. Hindi po ito makakatulong sa dinaranas po natin dulot ng krisis sa Middle East. Ang kinakailangan po lamang talaga dito ay negosasyon, pag-uusap, pagtutulungan. Follow-up lang po.
Yusek, we know na meron na pong fuel subsidy and cash assistance para sa mga driver. Pero i-consider po ba ng Malacanang na mag-utos ng fare hike para naman po mas madagdagan yung kita ng mga driver sa araw-araw? Muli, hindi ko po mapapangunahan kung ano ang masasabi ng Pangulo patungkol po dyan. Magkakaroon ng uplift meeting tomorrow. Kung mapag-uusapan dyan, ibibigay po namin sa inyo ang update. Pero ang nais lamang natin pong ipaalam sa taong bayan, lahat po ng tulong na gustong ibigay ng Pangulo, dapat po ay balanse, hindi lang sa transport sector, kundi sa bawat Pilipino. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Ma'am, follow-up lang po doon sa tanong ni Ms. Maricel. With the Iran and US failed talks po, sabi niyo po ay maayos naman cooperation natin with the Iran. Pero President Trump ordered the blockade to halt Iranian black ships from paying tolls to Iran and secure the key maritime route, causing oil prices to rise. This action aims to counteract Iranian control over the narrow oil-rich waterway. So, may plano din po ba ang pamahalaan to have another talk with Washington? Isasama po yan sa pag-uusapan tomorrow. So hindi ako makakapagbigay ng update sa inyo dahil bukas pa po ang uplift meeting. Follow-up question mula kay Ace Romero. Yusek, we understand that there's no existing law allowing the president to suspend or reduce the VAT on fuel products. But then he can also ask Congress, just like what he did dun sa excise tax sa petroleum, to maybe consider pass a law allowing him to reduce or even suspend the value-added tax, which was seen as a possible solution sa soaring oil prices. So is the president inclined to do that dun sa VAT? Sa ngayon po, hindi ko po masasabing oo, hindi ko masasabing hindi. So, malamang mapag-usapan po to sa uplift meeting tomorrow. Kung mapag-uusapan po ito, ibibigay ko po sa inyo yung update. Follow-up question mula kay Christian Bascones, PRTV. Okay ma'am, domestic production naman po tayo. Malaking epekto na rin po daw sa fishing sector. Lalo na po nag-announce yung SOFIL, yung Southern Philippines Fishing Association Incorporated, na an estimate of 30,000 na mga empleyado po ng fishing companies ang mawawala ng trabaho over the 17 na mga malalaking fishing companies dyan po sa southern part of the Philippines, which is producing 80% of fishing output sa buong bansa. So sila po ay nag-warn na baka may magkakaroon ng total kumbaga pag-shutdown ng kanilang sektor kung hindi po magkakaroon ng intervention ng pamahalaan. Ano po yung pwedeng sabihin ng Palas with this? Hindi po magiging magandang balita kung sila po titigil dahil magiging kawalan po ito sa atin, lalo sa pagsusupply ng isda o ng mga yamang dagat sa atin. So, nakausap po natin si Secretary Kiko at alam naman din natin kung ano po ba ang naitulong na ng ating gobyerno sa mga mangingisda. Pero sa ngayon po, ang sinabi po ni Secretary Kiko, ang natutulungan po natin ay ang small motorized fishermen. At maaari po na magkaroon ng magandang pag-uusap dito para maipabatid naman natin at maipabatid din po ng sektor, ng fishing industry, ano ang maaari pang maibigay na tulong kung kakayanin ng gobyerno para po hindi maapektuhan ang kanilang industry. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina. 2 minutes. Okay ka na. Yusek, baka lang ho na pag-usapan na rin yung liham ng sinag kay Pangulong Marcos na wag ibaba ang taripa sa imported pork, chicken, and corn. Has that been raised with the President because they want to produce local farmers and the local industry? Sa atin po ay wala pa pong naipaabot patungkol po dyan. At ibibigay ko po yung question na yan para po mabigyan ko po kayo ng update. Thank you. Thank you. One question from Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, would you be privy as to why hindi po sinama ng Pangulo dun sa urgent request niya to Congress yung VAT? Bakit po limited lang sa oil excise tax when indeed VAT will have a more direct effect on ordinary consumers while the excise tax will have a more direct effect on importers and big companies? Hindi tayo kasama kung bakit nagkaroon ng suggestion na i-reduce or i-suspend
ang excise tax. Pero tandaan po natin, ang VAT po ay malaki po ang naitutulong para ponduhan ang proyekto ng gobyerno. Isa ito sa maaaring dahilan kung ba't hindi agad na isama yung VAT. Dahil kapag ka po hindi naging balanse ang magiging taxes na siya magiging pondo sa gobyerno, marami rin pong maaapektuhan na proyekto. Ma'am, balikan ko lang, sorry, yung magiging agreement ng DOJ, DICT, and PCO tomorrow, if I'm not mistaken. Mhm. Can you give us some details? Meron po bang some penalties that will be raised against those who will spread fake news? Will it be declared as a criminal act or something? Ano po yung mas detalye nung... Okay, pag sinabi natin DOJ kasi, it's more on the criminal cases. Meron naman kasing umaandar, meron naman kasing batas na kapag nagsabi ka ng mali, meron naman pong batas ang Revised Penal Code regarding utterances of a fake news na that will disrupt the public order. At meron din po tayong batas patungkol sa cybercrime, cyber libel. So depende po ito sa nagiging aksyon ng mga nagpapakalat ng mga fake news. So ano ma'am yung laman nung tomorrow? Just a gist without preempting. Bukas na lang po natin ito i-discuss. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Ayusek, follow up lang po kapapasok lang ng statement ng Makabayan Bloc. They talking about the response of the administration dito sa nagaganap po ngayon sa Middle East. They say we also criticize the Marcos administration's response, which has been reduced to being an announcer of possible rollbacks, targeted subsidies, and limited programs, while failing to deliver substantial relief commensurate to the crisis. Sabi po nila, the government appears to be stepping back from urgent measures such as removal of the excise tax. So ano pong response natin sa sinabi po ng Makabayan Bloc? Ang mahirap po kasi sa atin ngayon, puro tayo pintas. Puro tayo puna. Pero parang wala nagagawang solusyon, kundi ang Pangulo lamang, ang administrasyon na ito, ang siyang nag-iisip kung anong pwedeng gawin. Well, of course, meron tayong ibang mga mambabatas na nagbibigay ng suwestyon at yan naman po ay tinatanggap ng Pangulo. Pero para sabihin na walang ginagawa para maibsan ang nararamdaman natin dito sa krisis sa Middle East, ito po ay napakalaking kasinungalingan. Kapag hindi nakikita, uulitin ko po ulit, kapag hindi nakikita ang Pangulo, hinahanap, sasabihin may sakit na ospital kung ano-ano. Ngayon nagpapakita at nagbibigay ng ulat sa bayan, pipintasan nyo pa rin. Saan nyo gustong lumugar ang isang Pangulo, na katulad ni Pangulo Marcos Jr.? Hindi naaapektuhan ang Pangulo sa anumang kritisismo na walang basihan. Ang Pangulo po ay patuloy na magtatrabaho para sa taong bayan, hindi para dun lamang sa mga pumupuna ng walang basihan. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. On another matter, ma'am. Ma'am, kahapon po ay nabuo ang RAGE Coalition at pinamumunuan nito ni Davao City Mayor Baste Duterte. May epekto po ba ito sa Administrasyong Marcos? Considering the speech of Baste saying that the opening of the flood control mess is a self-destruction for the President. Self-destruction. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroon dapat na managot, iyan ang naisang Pangulo, dapat na managot. Hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan na magkaroon ng cover-up. Ma'am, last question. Na-intimidate po ba ang palasyo sa RAGE Coalition? Ang Pangulo po ay hindi namumulitika. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho.
Kitang-kita po natin yan sa mga report na ibinibigay namin. Although pilit na iniiba, tinitwist ng mga fake news peddlers. At alam naman natin kung bakit nila tinitwist at ipinapakitang walang ginagawa ang Pangulo. Hindi maapektuhan ng Pangulo sa mga personal na galit, personal na interes, personal na ambisyon. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes, at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Yan ang nakakabahala. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek, follow up lang din po doon sa event na yon. Si Senator Robin Padilla, sabi niya po, kung meron ng future president na si Sara Duterte, meron ding future president na si Baste Duterte. Siguro po yung mga ganitong proposals and the time of crisis na ganitong nararanasan natin, ano po ang pananaw nyo dito and what would be the state of the nation under the Dutertes kung itong isusulong nila? Kung ano man po ang ninanais nila sa gitna ng krisis sa Middle East, yung maaga nilang pamumulitika, yung maaga nilang pangangampanya, hindi na po yan papansinin ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Dahil ang Pangulo po ay tutok na bigyang solusyon ang nararanasan natin dito sa krisis sa Middle East. Kung ano man po ang nais nila at kung ano ang nais nilang ipakita sa taong bayan, ang Pangulo tutok lang sa trabaho, walang bakasyon, walang pamumulitika. Follow-up question mula kay Christian Bascones, PRTV. Ma'am, sabi niyo po kanina na imbis na punahin yung mga ginagawa ng Pangulo, why not mag-suggest at magbigay ng rekomendasyon? So if ever man na hindi mamuna yung Duterte camp, if ever na magbigay sila ng suggestion at tulong sa pamahalaan, bukas po ba yung palasyo? Sabi ng Pangulo, nothing is off the table. Kahit saan galing yan. Ang ayaw lang po natin, kahit naman siguro po kayo, ang ayaw po natin ay pamumuna ng walang basihan na nagiging fake news na. Yun lang naman po ang ating ikinababahala. Mabuhay tayo sa mundo ng fake news. Yan po ang dapat nating ingatan. Okay. Last question mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Isinusulong po sa Kongreso ngayon ang panukalang Kalinga Bill na naglalayong palakasin ang serbisyong panlipunan at proteksyon para sa mga mahihirap at vulnerable sector sa bansa. Ano po ang opisyal na posisyon ng Malacanang hinggil po dito? Nakikita po ba ng palasyo na prioridad itong maipasa sa lalong madaling panahon? Sa pinakaulat po dyan ay nakikita po naman ng bawat isa, kahit po tayong lahat dito, ay maganda ang intensyon ng batas po na ito. Maaari lamang po siguro sila na magbigay ng talagang yung versions para po mapag-aralan ng ating Pangulo at sabi po natin sa lahat po ng mga maaaring magdulot ng magandang interest, magandang sitwasyon or kondisyon para sa ating mga kababayan at sa ating bayan, hindi naman po sarado ang Pangulo sa ganyan. Wala nang tanong mula sa MPC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ngayon ang panahon upang ipamalas ng bawat isa ang ating pagka-Pilipino. Sa isang video message kahapon, hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang buong sambayanan na ipamalas ang angking mabuting loob at pagmamalasakit ng Pilipino. Lalo ngayon na lahat tayo ay may pagsubok na hinaharap, partikular sa presyo ng langis. Ayon pa sa Pangulo, dapat mangibabaw ang pakikipagkapwa-tao sa oras ng kagipitan. Ito'y matapos maibalita ang iba't ibang halimbawa ng pananamantala ng iba nating mga kababayan para makapanlinlang at makapanlamang. Buo ang paniniwala ng Pangulo, hindi ganito ang Pilipino. Sa kabila ng pagkadismaya at galit sa mga di magandang asal na ito, nagpaabot ng babala ang Pangulo sa mga nagbabalak gumawa pa ng di magandang gawain gaya ng pagnanakaw at di makatarungang pag-iimbak ng petrolyo. Itigil na ang mga mapagsamantala at mapanglamang na gawain gaya ng fuel hoarding. Mga ospital,
mga mangingisda, marine equipment operators at iba pang gumagamit ng generator sets ang may karapatang mag-imbak ng petrolyo para patuloy ang kanilang operasyon. Sa kabila ng mga di magandang balita, nanaig naman ang kabayanihan ng ordinaryong Pilipino sa gitna ng mga hinaharap nating hamon. Hinirang ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kababayan nating patuloy na binubuhay ang diwa ng kabayanihan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Mapa-community pantry man, feeding programs, at iba pang paraan ng pakikipagkapwa-tao. Ang inyong tulong ay hindi dapat i-red tag. Bagkus ay nararapat kayong tingalain at pamarisa ng bawat Pilipino. Kayo po ang mga tunay na bayani. Maraming salamat at saludo po kami sa inyo. At bilang pagtatapos sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy ang pamahalaan sa paghahanap ng paraan upang mabawasan ang pasanin ng taong bayan. Hinimok din ng Pangulo ang lahat na magkaisa, magtulungan at magdamayan upang sama-sama nating malampasan ang mga pagsubok sa bayan. Kababayan, ito ang panahon para ipakita at isabuhay ang inyong pagka-Pilipino. Noong isang araw ay pinagdiwang natin ang araw ng kagitingan. Sa panahon ng kagipitan, dapat ay mangibabaw ang ating pakikipagkapwa-tao. Ito ang kabayanihan na maaari nating ipakita ngayon. Nakakalungkot at nakakagalit din ang iba natin mga nakikitang insidente kamakailan. Dahil sa kalagitnaan nitong pinagdadaanan natin, ay pinili nila isipin lang ang kanilang mga sarili. Pero sa kabila nitong mga ito, marami naman tayo mga kababayan na may mabubuting kalooban na nagpapamahagi ng kung anong tulong kaya nilang ibigay. Meron din namang iba na naglalagay ng community pantry at nagsasagawa ng mga feeding program. Gusto ko kayong saluduhan at pasalamatan. Maasahan ninyo na kami sa pamahalaan ay hindi titigil sa paghahanap ng ginhawa para sa ating mga kababayan. Ginagawa po namin ang lahat. Maraming kailangang balanse, maraming dapat alagaan. Ipakita ninyo ang inyong pagka-Pinoy sa panahong ito. Pagtulong-tulong. At bago tayo magtapos, kung noon ay pangarap lang, ngayon ay totoo na. Labis ang saya at pasasalamat ng ating mga kababayan na OFW matapos mapabilang sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng pamahalaan. Dahil matapos ang maraming taon na pagsasakripisyo sa ibang bayan, ngayon ay may matatawag na silang sariling tahanan. Isang tahanan na ligtas, maayos at may dignidad. Ayon kay Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, naging posible ito dahil malinaw ang direktiba ng Pangulo. Gawing mas abot kaya, mas mabilis, at mas accessible ang pabahay para sa bawat Pilipino. At kabilang dito ang ating mga bagong bayani na OFWs. Sa pangunguna ng DSWD at sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund, exempted ang mga OFW sa monthly salary cap at kabilang sila sa priority beneficiaries. Ibig sabihin nito ay may access sila sa abot-kayang housing sa tulong ng subsidized 3% interest rate. Patuloy ng ang pamahalaan sa pagpapalakas at pagpapalawak ng 4PH program sa buong bansa upang gawing realidad ang pangarap ng marami nating kababayan, ang magkaroon ng sariling bahay na uuwian. Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Bongbong Marcos ay naglalayon na mabigyan ng ating mga kababayang OFW ng sariling tahanan sa ating bayan. Rosemary Libanan. So, andito po ako ngayon sa Saudi, Jeddah. Sa awa ng Diyos naman, medyo okay naman po kami dito. Wala pa kami sariling bahay talaga. Yung pinakaunang-unang kuha namin. Actually po, matagal na ako naghahanap ng kukuha ng bahay talaga. Pero ngayon, dahil sa expanded 4PH ni Pangulong Marcos Jr., nakayanan ng makamit ni Mrs. Libanan ng kanyang pinapangarap na sariling tahanan. Sana pag-uwi namin this year, mapuntahan na namin siya. Na maganda doon yung pwesto, malapit sa lahat. Excited ako sa mga, kahit wala ako doon lagi, at least yung mga pamilya ko, yung mga kapatid ko, pwede silang mamasyal doon. Salamat po kami kasi meron ganitong programa ang DSWD. Ako po si Sharon Joy Mapio. Yung mister ko yung OFW. Masadyaan po siya. Masaya po ako kasi po yung nakatila na po kami sa seminar na dati po na rin.
Ay kilala po sa bahay ng aking lola. Matagal na po namin pangarap na magkaroon sa sariling bahay. Kaya eto po, masaya po kami kasi meron pong project si Pangulong BBM. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.